Welcome to the Joys of Discovery. For today's video, I'll share with you yung madalas na struggle ng couple ko when it comes to wedding planning. Alam nyo naman, as event planner, sobrang daming na-experience at iba-iba talaga ang na-experience ko sa bawat couple ko. So, naisip ko na i-share ko sa inyo yung mga madalas nilang maging problema when it comes to wedding planning para at least yung mga viewers ko na balak palang magpakasal or currently na nagpaplano na kayo ng kasal, at least medyo magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga pwede nyong iwasan or ano yung matututunan nyo sa video na to para maiwasan yung stress kayo pareho. First is the date. Ito, nagiging problem siya. It's because sometimes hindi lang naman yung couple talaga yung nagde-decide kung anong date ba talaga ang dapat maging wedding nila. Kasi minsan, kino-consider nila yung mga kamag-anak nila abroad pa uwi. When it comes to their schedule, especially for example, if may kapatid kang nurse sa ibang bansa, hindi naman basta-basta yan pinapayagan. At lalo na kapag syempre, alam niyo naman, sobrang busy nila. So, isa yun sa pwede maging problem. Or sabihin natin na kung meron ka namang tatay na nasa abroad na kung kailan mo gustong month, papayagan siya na makauwi sa Pilipinas. So, yung mga ganong circumstances. Pero madalas, ang pinipili ng couple is either anniversary nila para nga naman tipid. Kapag ikaw kinasal, isang celebration na lang. So, next location. Bakit location? It's because, syempre, pinagtagpo kayo, diba? From different places. For example, like me, I'm from Rizal and my husband is from QC. So, ang magiging pagtatalo nyo dyan kung sino ba yung dapat mag-adjust sa bawat isa. Sino ba mag-adjust, yung family ba ni bride or family ni groom? It's up to you guys. Pero, ayun nga, since ako from Rizal, ang side ng husband ko yung nag-adjust. So, sila yung pumunta dito sa Rizal. Next, color theme. Kasi may ibang mga couples na gustong-gusto nila na sila yung masusunod sa colors. Pero of course, tandaan nyo, hindi lang naman ang bride ang ikakasal at hindi lang naman ang groom ang ikakasal. In every decision you make, you need to compromise talaga. So, para walang problema, dapat meron kayong minimum of 2 to 3 colors na magiging theme para at least yung combination, diba? So, for example, si bride ang gusto white and light pink. Tapos, si groom gusto blue. So, ayan, pwede naman natin silang pagsamahin para parehong masaya. Next is the list of ninong and ninangs. Bakit? Nako guys, alam nyo ba? Siyempre, ang mga parents natin, they have a lot of friends na talaga sinasabi nila, ay nako, kailangan si kumpare ang maging ninong mo kasi nung bata ka pa, siya ang nandyan para sa ating pamilya. Nung bata ka pa, ganito, ganyan, ganyan. But of course, at the end of the day, kayo pa rin naman ang pipili kung sino ang gusto nyo maging ninong at ninang sa kasal. Pero siyempre, pwede nyo naman din i-consider yung mga sinasuggest sa inyo ng mga parents nyo. Ito pa, list of entourage. Dito nagkakaproblema rin talaga. It's because, lalo na kapag ang nanay, ate, or kung sino man yung magre-request na, oy, isama mo sa ganito si ganyan. Isama mo sa ring bearer mo si ganito. O isama mo sa bridesmaid mo si ganyan. Pero syempre, at the end of the day, kayo ang ikakasal, so dapat kayo ang nasusunod. Kung ako tatanungin nyo, mas okay talaga na ang ilagay nyo sa entourage nyo is yung mga taong talagang simula ng relasyon nyo, inandyan sila. Kasi yun talagang ginawa ko rin nung kinasal ako. So, hindi ganun kadami. Pagkakatanda ko, 7 pairs lang talaga yung entourage namin. At yung 7 na yun, sobrang hirap niya. Pero yun lang talaga yung mga taong alam mo na simula umpisa hanggang dulo na kinasal kayo. Kasama sila sa relationship nyo. Next is guest list. Dito talaga nagkakagulo ang pamilya. Dito nagkakagulo ang bride and groom. Syempre, kung ikaw yung ikakasal, as much as you want to be fair enough sa bawat family, but sometimes, syempre, may family talaga dyan na may mas malaki ang pamilya. Mas mahirap kapag pareho kayong galing sa malaking pamilya. For example, ako nung kinasal ako, talagang sinabi ko sa husband ko na we just want to be strict talaga as we can. So, napag-usapan namin, 80 packs talaga yung guest namin, pero ang pinareserve namin is for 100 packs. Para if in case dumating yung time na meron kaming guest na hindi talaga marunong makinig sa instruction at nagdala ng +1, at least meron kaming buffer para pwede namin siya doon paupuin. But thank God because sobrang naunawaan kami talaga ng family namin na talagang kung ilan lang yung nakalagay sa RSVP, yun lang talaga yung pupunta. And I'm very, very happy and we are very grateful for our family kasi nirespect talaga nila yung decision namin nung kasal namin. Sana kayo din. Sana ma-experience rin yun, guys.
Souvenirs. Actually, when it comes to souvenirs, marami naman kayong pwedeng pagpilian. Marami kayong pwedeng check out dyan, ganyan. Marami naman kayong makikita. Pero syempre, at the end of the day, ako personally, kung magre-regalo kayo sa ninong at ninang, sana mas maganda yung customize para syempre mas maramdaman nila na they are very special to you. Diba? As much as special ka rin sa kanila, kaya sila pumunta dyan. So, when it comes naman sa entourage, basta lahat ng souvenirs, guys, marami kayong choices. Though, alam ko talaga na isa to sa pinagtatalunan talaga. Lately nga lang diba? So, pinagtatalunan nila yan na gusto ni groom is yung wine for the ninong and ninang. Gusto naman ng bride is parang notebook kasi mas magagamit to sa work and all. Depende pa rin sa inyo, guys, kung ano ang magiging souvenir nyo. Lastly, makeup ng entourage. Actually kasi dati, hindi naman ako sobrang tanda pero sa pagkakatanda ko, nung mga pinsan ko na mas matanda sa akin na kinasal sila, talagang usually kapag ikaw yung nag-held ng wedding, talagang sinasagot nyo lahat. As in, as entourage, pupunta ka lang doon as Disney princess, uupo ka sa makeup chair and may makeupan ka pero wala kang babayaran ni piso. Siyempre yung mga piso ko medyo mas talagang older talaga sa akin. So, yun yung na-experience ko sa mga wedding ng mga pinsan ko. But, of course, sa generation kasi natin ngayon, most of the entourage and most of the people are very open-minded. So, yung iba ang sinasabi nila na, sige kami na lang bahala sa makeup namin, kami nila magbabayad ng makeup namin, yun na lang regalo namin sa inyo. So, may mga ganun naman talaga. Pero, syempre, may iba talaga mga entourage, dapat sagot mo pa rin as couple, ganyan. Pero, yun nga, depende pa rin talaga sa inyo, guys. So, ayan, guys, yung madalas na nagiging struggle ng couple ko when it comes to wedding planning. Actually, guys, hindi lang yan, sobrang dami nyo pang mapagdadaanan along the way. Lagi ko sinasabi yan sa couple ko na, you know, ang wedding planning kasi is yan yung parang trial and error nyo entering the marriage life. Because, yun nga, sinasabi ko, ang marriage life is hindi naman siya laging bed of roses. There's a lot of, struggles when it comes sa relationship nyo and all. Yung bahagi yung nagkakaroon kayo ng minimal na struggles when it comes to wedding planning. Kasi nape-prepare na kayo para talaga sa totoong buhay. So, yan guys, if you have questions and clarifications, you can comment down below or you can message us on our Facebook page sa Amazing Joys Events PH. So, ayan, kahit ano, pwede nyo itanong about wedding or about events. So, sasagutin kayo ng aming team dyan. If you are a bride-to-be, na as in nagpa-planning ka na and all, baka meron akong hindi na-share na isa sa pinaka mahirap na pinagdadaanan nyo as a bride, you can comment down also. And hope na na-enjoy nyo tong video na to. And see you on my next vlog!